Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas, okay? Ito ay parang lecture, hindi parang lecture lang po talaga to kasi yung mga troubleshooting natin na ginagawa is naka-actual po yun mga sir, hindi po siya naka-script. Alright, itong gagawin ko ay script na po ito mga sir. So, gagawa ko ng paano nangyari yung sakit at ito na yung gagawin natin. So, ang topic ko na ibibigay sa inyo ngayon mga sir is napaka-simple, napaka-basic, pero napakahirap pag nasira siya. Alright? Yung topic na to ay tinatawag ko na, lagi kong na-encounter to sa mga sasakyan at halos lahat ng sasakyan meron ito. O, sino mga nakaka-alam sa mga ganito? Yan, BBTI or I, yan. Pwede natin lagyan ng I. BBTI. Marami pong ganyang trouble sa isang sasakyan na hindi po natin alam na ito po pala ang nagiging problema. Alright? Yung BBTI is yung marami na nakakaalam nito, sigurado ako. So, sa mga car owners na hindi naman gaanong kabisado kung atong BBTI, konting example na lang, variable valve timing, intelligence, o yung mga Suzuki, ang sa kanila wala silang I, BBT lang. So, ganun na rin yun, variable valve timing. Alright? So, pagka mga BBTI, kadalasan Toyota, o di kaya Suzuki, meron sila nito. Sa mga Honda Civic naman, ang nakalagay sa kanila is OCB. Walang pinagkaiba yon, parang parehas lang sila na itsura ng BBTI sa nakita ko sa actual. Alright? So, magbibigay lang ako ng konting idea kung ano mga sintomas pag nasira to. Alright? Ang naramdaman ko dito mga sir, o ang na-encounter ko na nasira yung OCB o oil control valve, yun, sa mga kagaya kong baguhan mga sir, yung BBTI, isa po ito sa pinakamahirap na ito trouble pagka nagkaroon ng problema. Alright? Bakit? Ang sasakyan nito mga sir, pagka nagkasira o nagkaroon ng problema ang BBTI system na lang, sabihin ko, BBTI system kasi ang BBTI, dadaan po siya, siyempre, ang BBTI is sensor. Yan. Dadaan po siya sa, meron siyang 12 volt supply, yan, meron siyang 12 volts, meron din siyang 12 volts supply, pero ang basa niya ganito mga sir, yan, taas baba. Alright? Yan yung nagkukontrol sa kanya, which means galing po ito ng ECU. Yan. Kaya pag nag-troubleshoot kayo, ang wirings nito, wala nang dinaan ng fuse kadalasan. Hindi na dumadaan ng fuse, hindi na dumadaan ng relay. Diretso na po yan. Yung dalawang wire niyan, dalawang wire nito, ito 12 volts, mali. Ito, 12 volts, yan pala is ground lang to, permis. Dalawang wire yan, ito ground, lagay lang natin ng ground, yan. Ground, permis, ito 12 volts yan mga sir. Pero pag binunot nyo po at hindi nakasaksak, ang wirings po nito na dalawa, yung dalawang wire ng OCB, na ito ay dapat ground, ang reading mo dyan is, umaabot lang po yan ng 0.4. Dito naman, ang reading po nito is nasa, kasi lagi po siyang 12 volts, 12 volts lang po siya, permis. Pag hindi po siya umaandar, ganyan po nangyayari pag reading, pag nakabunot. Pero pag nakasaksak, magiging ganito po ang reading niya. Ito, magiging 0.2. Yan naman, magiging 12 volts yan, pero ang reading niya ganito. Hindi mo to kayang basahan ng multimeter. Hindi siya kayang basahan ng multimeter. Mas maganda siya basahan kung meron kang test probe. Yung may mga kayang bumasa ng ganito. Yan o, parang yung mga linya-linya niya, waveform niya. So, sine wave po ito. Sine waves, masyado ng ano yun. Ito, waveform. So, para madaling maintindihan, nag-uumpisa pa lang pag troubleshooting ng sasakyan. Alright? Ito is marami to sa Toyota. Yan, meron din yan sa Suzuki. Mabalik ko lang. Tama. So, pagkasira po kasi yan, ang sasakyan, na-experience ko, hirap po siya kumuha ng, pag pinaandar mo po siya mga sir, is mataas lagi. Dapat nakaapak ka lagi sa accelerator. Alright? Unang sintomas niya mga sir, dapat lagi kang nakaapak sa accelerator. Accelerator pedal. Accelerator. Yan. Pedal. Yun ang lagi nitong problema. Kasi once na pag binitawan mo itong mga sir, babagsak yung RPM, mamamatay ang sasakyan. Alright? Tapos pag iniskan mo, magiging problema, mamaya ikukwento ko kung anong magiging fault code. Alright? So magugulat ka na lang, bakit ganyan? Maganda naman ang andar ngayon. Hindi mo naman pinatay pero bigla siyang namatay. Ngayon pag pinaandar mo, aandar siya pero pag binitawan mo yung accelerator pedal, mamamatay siya. Alright? Marami kang iisipin. Iisipin mo ngayon, throttle body, baka fuel pump, baka starter, baka relay, baka ECU. So, madami siya mga sir. Pero dito,
kailangan maranasan mo bago mo siya matutunan. Alright? Binigay ko na sa inyo yung sintomas. Pagka binitawan mo siya, mamamatay yung sasakyan. Pangalawa, experience ko din to mga sir. Pag BBTI or OCB ang sira, meron siyang tinatawag na lagi siya high RPM pag naka-idle. Mataas lagi ang idle niya. Walang setting to kasi mataas lagi ang idle niya. Ayun high RPM kahit naka-idle. Ang ano dito mga sir, walang setting yung idle ng mga electronic throttle body. Bakit? Hindi na po siya ma-adjust. Kung anong naka-design doon, naka-desire na RPM o naka-desire na idle, yun na siyang permis. Nakalagay na siya doon. So pagka lagi yung maramdaman mga sir na naka-high RPM, kailangan ipa-scan nyo. Alright? Marami pong iisipin yan. Baka ganito sira, baka sumingaw, baka ganito. Yun po ang na-experience ko. High RPM kapag naka-idle. Hindi mo pa inapakan, mataas na lagi yung idle niya. Yun, experience ko naman to sa Toyota. Alright? Etong isa, experience ko sa Hyundai. So, magkaiba sila. Hyundai, ito naman sa Toyota. Alright? Pangatlong sira niya mga sir, check engine. Pangatlong sira niya mga sir, nagkakaroon siya ng check engine. Okay? Depende yun. Alright? Mag-check engine siya. Ang ibibigay niyang fault code, pag Toyota yung sasakyan mo, dito tayo sa likod, magbibigay siya ng check engine mga sir, at kung Toyota ang sasakyan mo, yan, nakakagulat dahil ito po ibibigay niya. CKP, tsaka CAM. Yan ang ibibigay niya pag ang sasakyan mo ay Toyota. Yan, Toyota. Yan ang lagi niyang binibigay. Ngayon, bibigay lang siya na isang beses, pero mayroong pagkakataon to na nawawala pag dinidelete mo at matagal na siyang bumalik ulit. Kailangan mapatakbo mo pa siya bago siya bumalik ulit. Meron ding fault code naman doon sa yung po ang lumalabas pag Toyota ang sasakyan mo. CKP, tsaka CAM. Parang ibibigay niya dito mga sir, sa natandaan ko, sa naalala ko wala siya sa timing. Yan. Ibibigay na doon, wala sa timing. Pero wag ka. Ang mga na-experience ko dito, bagong overhaul, bagong gawa ang head, bagong timing. Siyempre, hindi naman magkakamali man, pero tingin ko sa mga mekaniko na mga magagaling, hindi na nila yon kasi kaya nga nagmekaniko ka dahil alam mo na yung timing. Timing ng mga Toyota, mga Vios lang naman yan, mga Altis. Ako nga, hindi ko kabisado yon. Sa mga mekaniko, halos ito yung lagi nilang pinag-aaralan. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila pag tumatawag, sir, naka-timing ba? Opo, naka-timing daw. So, kahit naka-timing, naandar siya mga sir Naandar siya. Kaso, ang nangyari sa kanya mga sir, nagkakaroon siya ng fault code na CKP tsaka CAM. Kahit kumpleto, magugulat ka. Ganun ang nangyari sa kanya. So, magpo-focus ka doon sa timing. Kung hindi ka intelligence o hindi ka naka-experience ng ganitong sira, hindi mo masasabing ang sira pala noon ay yung BBTI, mga sir, hindi na po nagtatrabaho ng maayos. Hindi na nagtatrabaho ng maayos, nagfaulty na siya, or nagkaroon na siya ng dumi, o kahit nalinis na siya sa katagalan, nagkaroon na siya ng problema or nagmamalfunction na. Okay? Doon pa lang yun sa mismong sensor ang pinag-uusapan natin. Alright? Wala pa tayo doon sa mismong wirings. May wirings pa yan. Yan. Kung okay naman yung sensor, okay naman yung mga sir, kung nakita nyo naman na okay na yung wirings, focus na kayo doon. Wala namang putol sa wirings, diretso papunta sa ECU. Wala namang kayo nakitang putol. Okay naman siya lahat. So, pumunta na kayo doon sa mismong sensor, doon sa BBTI. Alright? Mas maganda kung may pamalit kayo bago kayo bumili. Mas maganda may pan-testing kayo bago kayo bumili ng bago. Alright? So, dito po, sa Toyota pa lang yung sinabi natin. Sa ibang model, hindi ko pa sinabi dyan. Alright? Ganito naman. Basta lagi ito. CKP tsaka CAM, lalabas po siya lagi mga sir. Tapos, magpo-focus ka ngayon sa timing. Pero nasa timing naman siya. So, kadalasang nangyayari sa kanya, ito, nawawala. Yan, nagmalfunction. Alright? Next, dito naman sa mga, hindi ko alam kung anong Japan o Korea. Korea naman tayo. So, sa mga Hyundai naman, Hyundai tsaka Kia, ganun din siya mga sir. Pagka lumabas yung ganitong problema sa kanya sa OCB, ang nangyayari sa kanya mga sir, check engine din. Yan. Naka-check engine, tapos, ano ba to? Yung papel ko.
magulo na. Yan. Hindi na ako kumita. Wala nang pang ano Yan, naka-check engine pa rin siya mga sir. Ngayon, pagka naka-check engine siya, ang lalabas din, hindi siya nagpipirmis ng check engine. Biblink lang yun. Pagka-blink nun, mawawala na yun. Pagka wala nun, pag iniskan mo, may fault code siya, history. Magugulat ka, may history. Ang history niya, same pa rin. CKP, tsaka CAM. Pero, wag ka, ang sasakyan, hindi mo binuksan. Kahit hindi mo siya nabuksan, yung sasakyan, kahit hindi mo siya na-overhaul, nagkakaroon siya ng problema. Ito ang binibigay niyang problema. Kung hindi nabuksan yung sasakyan, mag-isip ka ngayon, wala na to sa timing. Tatanggalin mo ngayon. So, tiniming mo, pagbalik mo, ganun pa rin. Alright? So, konting tips lang to sa mga yung pagbalik mo, ganun pa rin yung sira ng sasakyan. Nawawala pa rin siya sa timing, tapos nagkaroon na siya ng high RPM or dalawa to, high RPM. Sa Toyota, ganun din pala, high RPM. Tapos, nagkaroon na siya ng acceleration. Kailangan mo na siyang i-accelerate para hindi siya mamatay. Acceleration. Kailangan mo nang mag-acceleration para hindi mamatay yung sasakyan. Kamot talaga sa ulo kasi experience ko na to mga sir. Alright, ako kasi hindi naman tayo magaling. Lahat ng troubleshoot nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi ko talaga nasabi on time, actual, kung anong naging sira nun. Dahil ongoing troubleshoot, wala tayong script nun. Alright? So, ito na yung pinakamagiging script natin pagkatapos ng trabaho at naayos natin. Alright? Acceleration, pagka binitawan mo, mamamatay. Yun, isa yun sa problema. Pangalawa, pag madumi yung BBTI, sa dalawang unit, Toyota at saka Hyundai, Korea, pagka madumi ang BBTI, ganun din, malfunction din. Mag-isip ka talaga ngayon. Ngayon, ang pinakamaganda dyan mga sir, pinakasuma total dito sa ginawa natin, kailangan natin ng proper, ayun, tama, proper maintenance na. Yan. Proper maintenance sa BBTI. Yan. Proper maintenance tayo sa BBTI. Yan. Lagi. BBTI man yan or OCB, dapat meron tayong proper maintenance yan na nalilinis siya at naalagaan siya ng maayos. Yung mga langis hindi namumuo sa kanya. Pero may mga chance kasi o may mga time talaga na masisira talaga siya sa katagalan na. So hindi po pwede yung lagi na lang malinis, nilinis ko naman, inayos ko naman, nasira talaga siya. So hindi po palaging ganun. Alright? Dalawang wire lang yung OCB natin mga sir. Ang isa, palagay natin ground. Yan. Ground yung isa. Ang isa, palagay natin 12 volts positive. Alright? Kung i-technical natin, pag hindi umandar yan hindi umandar. Mga sir, 12 volts. Yan. Tsaka ground, 0.2. Pagka hindi umandar. Ngayon, pagka pinaandar nyo naman, magbabago ang reading niyan. Permis pa rin to sa ground. At yung isa naman ay magkakaroon na siya ng ganitong reading. So, right, hindi nyo makukuha to sa multimeter. Mas maganda nyong gamitin is yung test probe. Alright? So, yun lang po yung konting tips and ideas ko pagdating sa BBTI pagka nagkaroon ng problema. Mga konting sintomas lang. Yun, tandaan nyo mga sir. Toyota, Korean brand na Hyundai or Kia. Yan po mga sir. Alright? So, maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na pag-like, subscribe, pag-comment. Sagutin ko yung mga ibang comment niya mga sir pagka hindi na po tayo busy kasi medyo madami lang po tayong ginagawa at ako lang mag-isa. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat. Automatic Works. Mabuhay.